You're watching ETVN Philippines. We are back with you again at Emmanuel TV Network in this special Ave Maria, defending our Blessed Mother from attack. At kanina po, ang tinukoy natin, nagsimula na po tayong tumukod tungkol sa co-redemptrix sa ating nakaraang episode. At ngayon ay tutukuyin natin ang buo, no? Co-redemptrix sa wikang Pilipino, kapwa tagapagligtas. Kumbaga, ang masasabing yun ng loose translation. Pwede nga bang maging kapwa tagapagligtas ang mahal na Birhen? At siguro matanong na rin natin, pwede ba tayong maging kapwa tagapagligtas kung tayo ay nagsisikap upang palaganapin ang pananampalataya at turuan ang ating mga kapwa-tao na lumapit sa Diyos? Yan po ang tanong. At kasama po natin muli, Brother Canoy, Brother Marvil. Kayo po. Depende po yan sa pagkakaunawa ng pagliligtas. Yes. Redemption. Redemption. Kaya nandun na pupunta yung hindi tamang pag-intindi kapag hindi natin unawaan. Katekismo po ito. Katekismo. Ito po kailangan eh. Yung tinatawag na objective redemption, yung pagpapako kay Jesus, siya lang yun eh. Sakripisyo. Sakripisyo ni Jesus, yung Paschal Mystery. Siya lang ang ating tagapagligtas sa ganong pagkakaunawa. Jesus alone, sa ganong kahulugan. Pero yung tinatawag na subjective redemption, no? Bagamat binuksan na ni Kristo yung langit, ligtas na. Kasi noon, nung bago siya namatay ng buhay na maguli, nakapinid ang pintuan ng langit. Binuksan niya yun. Kaya may kaligtasan na. Pero ang tanong, makakapunta ba? Pupunta ba? So, ibig sabihin, yung pag-apply nung natamo ni Kristo na nakaligtasan sa bawat isa, may role ang mahal na Birhen doon. Sinabi na rin ng Second Vatican Council. At higit sa lahat tayo. Para makapagligtas ng ating kapwa. Di ba? Bilang mga binyagang Kristiyano, yun ang ating... So in effect, lahat tayo co-redeemers with Christ. Importante po intindihin nyo kasi para at ito medyo may pag-protestant ito eh. Nagligtas na tayo lahat kaya wala tayong kailangan gawin. Maliho yun. Paniniwala, hindi po. Merong objective redemption, ginawa ni Jesus, siya lamang, at doon binuksan niya ang tarangkahan ng langit. Pero meron subjective redemption. Yung ating pagsisikap, kasama po ang mahal na Birhen at sa kunayan, pangunahin ang mahal na Birhen upang ang ating mga kapwa-tao, mga kaluluwa, saving souls, ay mailapit sa Diyos at mapunta sa langit. Iwawasto ko lang yung paggamit ng salitang kapwa, tagapagligtas. Kasi po, pag yun ang ginamit natin, parang of equal footing no? Kaya hindi po ganon. Yung co-redemptrix kasi, wala talagang masabing equivalent na kahulugan sa Pilipino dahil yun ay salitang Latin. Yun, no? Yung co ay hindi nangangahulugan na equal, kagaya ng co-pilot. Hindi po. Galing po yung salitang Latin na cum, with. With. Tapos, kasama. Kapag X, feminine, woman. Tapos, yung Redeemer, Redemptor, si Kristo yon. So, lalabas, pag sinabing ko Redemptrix is woman with the Redeemer. Sino ba yung babae na kasama ng tagapagligtas? Si Maria, because she is the new Eve. Kagaya naman ni Eva sa lumang tipan, she is the copycatrix. Babaeng kasama ng makasalanan. O babae na kasama ng nagkasala. Si Maria, ang babaeng kasama ng tagapagligtas. Kaya co-redemptrix. Kaya doon nagkakaroon ng misconception dahil hindi inuunawa. No? Talaga naman na as the new Eve, Mary is the woman with the Redeemer. As Eve as the woman with the sinner, Adam. So, importante yun, ano? Talaga, ito, basta libot ito, kaya mabuti nakikinig ng maliwanag dito, no? Ngayon, ito po, siyempre, ang maganda dito, pinapaliwanag po natin. Kasi yan po ang kailangan, pagka mayroong ganyang mga terminolohiya, mga usap doktrina, na yung salita, maaaring mali ang pagkakaunawa. Ang kailangan po, hindi yung ipapagbawal mo, hindi, ipapaliwanag.
Kasi pag sinabi yung pagbabawal, napakarami mo ng salita. Ang Trinity. Serious na yung pagbabawal. So, mabuti po na ipapaliwanag ito. At maganda rin nga yung importansya yung ating pagsisikap na masakip ang mga kapwa natin. Kasi kung aalisin mo na ang paniniwala na pwede tayong tumulong sa pagliligtas sa mga kaluluwa, wala na. Parang, wala na yung gagawin. Ang pinagkaiba lang, Brother Rick, natin bilang mananampalataya, tumutulong sa kaligtasan ng kapwa. In fact, trabaho natin. Oo, yan. Ang mahal na birhen ay talagang unique. Kasi even in the objective redemption, okay, meron siyang contribution. Oo. Dahil siya yung nagbigay Oo. ng biktima. Sabi nga ng Second Vatican Council, she brought forth the victim. Yes. Okay? At wala nang makakagawa, no? Dahil si Kristo ay galing kay Maria. Ang nagligtas sa atin ay ang katawan at dugo ni Kristo. Kung hindi naging tao si Kristo, sa pamamagitan ni Maria, walang ipapako sa krus. No? Kaya talagang napakalaki at dapat kilalanin yung unique role na yun ng ating mahal na Birhen. Oo. Gusto ko lang idagdagan Oo. na ang isa sa mga titulo ng ating mahal na ina ay Queen of Martyrs. Oo. At hindi ba nakakapagtaka to? Bakit Queen of Martyrs? Hindi naman siya pinatay, no? Hindi naman siya, well, hindi man siya physical na pinatay, no? Siya ay martir pa din. At masasabi nating first among, talagang the greatest among martyrs because nung siya ay nakatayo sa tabi ng ating, sa tabi ng ating nakapakong Panginoon. When she was there standing by the side of her crucified son, yung kanyang suffering, no? The suffering, the intensity, and the magnitude of her suffering, no other human can equal. No? So, yung kanyang suffering joined with the suffering of our Lord Jesus Christ. Although yung sacrifice ng ating Panginoon Jesucristo ay unique, yung participation ng ating mahal na ina dun sa suffering ni Kristo ay unique din. You're watching ETVN Philippines. Kasi the reason, isang dahilan siguro kaya talagang natatanong yung pagdudusa ng mahal na Birhen. Hindi kaya ng nating lahat pwede sa mahal na Birhen. Lahat tayo may kasalanan. Sa katunayan, dapat tayong magdusa. No? Ang mahal na Birhen, walang kasalanan, walang bahid. She did not deserve to suffer. In the same way that Christ did not deserve to suffer. He is innocent, no? Completely innocent. At dahil doon, yung kanyang pagdurusa ng mahal na Birhen ay labis-labis kasi hindi siya dapat nagdusa. She is completely innocent like Christ, no? Hindi siya nagdudusa para sa kasalanan. Oo, kundi nagdudusa para sa kasalanan ng natin. So really, in that sense, she would be sharing to some extent the suffering of Christ, that an innocent, completely sinless person suffering for others. May tawag dyan ng ating simbahan na malapit doon sa co-redemptrix. Okay? Kung naalala nyo, si Apostol Pablo, sabi sa sulat sa mga taga-Galatia 2:20, I am crucified with Christ. So, crucified. Wala naman siya doon. But he can say that he was crucified. Si Maria literally, she was there at the foot of the cross, the Stabat Mater, the Mater Dolorosa. So more than Paul, Mary can say, I am crucified with Christ. Diba? Crucified. Kaya kung si Kristo may tinatawag tayo, the passion of the Christ, the passion of the Lord. Kay Mary, compassion of Mary. She suffered with. At dapat nating alalahanin yung prophecy ni Simeon, your soul shall be pierced. Yun ay kanyang naranasan while she was there at Calvary, while she was there at Golgotha by the side of her crucified son. At siguro may dagdag din natin. Alam nyo, kumbaga may isang sugat si Jesus na masasabing hindi naramdaman ni Jesus pero si Maria naramdaman niya. Ano yun? Yes, Ito ang kanyang puso
siya po ay nawalan ng buhay. So yung wala na nararamdaman yung kanyang katawan. Pero si Maria ay superior. Yun siguro ang pinakamasakit. Wala nang ibang masasakit pa. Wala nang sasakit pa doon, no? Bagaman ang ating pag-hindi naramdaman, no? So yun po ay talagang hindi matatawaran ang papel ni Maria na makisama sa pagdusa ng Panginoon at kapwa sila walang kasalanan, hindi dapat magdusa. They do not deserve any suffering, pero kapwa sila nagdusa. May gusto rin ako idagdag, no? Precisely dahil wala siyang kasalanan at may gusto lang ako idagdag pa dito, no? Yung si Maria, dahil siya ay walang kasalanang minana o original sin, wala rin siyang actual sins. Wala rin siyang na-commit na sins. Okay? So dahil siya ay completely sinless, yung grace and virtue of charity sa kanya ay complete in a way that is not possible with any other human being. At dahil yung kanyang love ay more perfect than that of any other human being except of course sa kanyang anak, di ba? Yung kanyang capacity to love is greater, her capacity to suffer is also greater. Ngayon, ito yung, ano ang aral dito, Brother Marvin, para sa atin? Tayo, nanawagan sa atin ng Panginoon. Go and make disciples of all nations. Siyempre, kailangan yun para masakit ang mga tao. Pag hindi tayo umilos, kahit na namatay ang Panginoon sa kasamang palad, maraming hindi maliligtas. What is the lesson for us? Well, una sa lahat sa akin, yung pagkilala that we are created in the image and likeness of God. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang Ama, Creator. Ang Anak, Redeemer. At ang Holy Spirit, Sanctifier. If we are created in the image of God, who is Creator, Redeemer, and Sanctifier, may partisipasyon tayo. That's why we can co-create with the Father. Di ba? Ang dami na nating nagawa. At bilang magulang, kagaya po ninyo, yung pagkakaroon ng supling, that is participation in the creatorship of the Father. Tapos si Kristo tagapagligtas. So if we are created in His likeness, we too participate in His redeeming role. Meron din tayong pakikisama sa Panginoon na tayo din ay mayroong ministeryo, meron tayong gawain na magligtas ng kapwa, may mission. At lalo na, tawangis din tayo ng Espiritu Santo na magpabanal din tayo ng ating sarili at ng ating kapwa. No? So, hindi nalalayo yan sa pagkakakilala natin sa Diyos. And we reflect God's image in us if we recognize the truth. So, ito pong co-redemptrix ay panawagan din sa na tayo ay magligtas din. Correct. It's a missionary call. At ito, ang pagliligtas, mga kababayan, mga kapwa kapanalig, ito ay para sa mga kaluluwa, mga kapwa-tao. Pero idagdag din natin, ito ay para sa daigdig. Para sa kalikasan. Yeah, we have to redeem the world. We must recreate a new world, the kingdom of God, and we must sanctify the world. Simula siyempre sa ating sarili at sa ating buhay, pero pagkatapos nun ay ang lahat ng nasa paligid natin, kapwa natin, pamilya natin, ang ating simbahan, at siyempre ang buong mundo. So dito natin makikita, brother, na hindi natin winawalang kabuluhan ang pagiging tagapagligtas si Kristo. Ipinapakita natin ang kapangyarihan ng kanyang pagliligtas dahil tayo, in-involve niya si Kristo, principal Savior. Pero kapag ikaw ay kinasangkapan ni Kristo, nakapagligtas ka ng kapwa mo, instrumental Savior ka. Kanino ang karangalan? Sa iyo ba? Hindi. Kay Kristo na gumamit sa iyo. Instrumento lamang tayo. Pagligtas. Ayan po, no? Okay? Sana po napulot natin yung maliwanag. Ang akin po dito ay dapat tayo maging imahe ng Panginoon, maging imahe makita sa atin ng Panginoon sa paglilikha, sa pagliligtas, sa pagbabanal. At sa ating pong babalik, ay yung tungkol sa pagbabanal, lalo nating makikita sa Mediatrix of All Grace, sa pagbabalik po ng Emmanuel TV Network. You're watching
watching ETVN Philippines.